Hi everyone! Ito pala ang kaganapan ko habang nandito sa Pilipinas. Araw nga na ito ay pupunta ako sa Tagum City. Dahil nakikiusap yung kapatid ko na ako muna ang sasama sa anak niya na gagraduate. Kasi nandoon siya sa Saudi. From Davao to Tagum pala is nagbus na lang ako. Pagdating ko nga doon ay sinundo agad ako ng aking mga pamangkin. May kapatid pala akong dalawa dito sa New Corellia, Tagum City. Kaso wala silang dalawa ngayon. Nasa Saudi lahat. Kaya ako muna ang nag-aalaga sa anak niyang dalawa. 5 araw lang naman. Sobra ko ngang na-enjoy yung place nila kasi napaka-simple lang. At saka sobrang fresh talaga ng hangin dito. Dahil nga may mababait na kapitbahay, binigyan ako ng malunggay. Dito pala sa kanila, ang ginagamit nilang pangligo o panglaba is bomba. Pero yung iniinom naman nila is mineral. Maaga kaming gumising tapos naligo kasi pupunta kami ng Tagum City para ipasyal ko yung dalawang anak ng kapatid ko. Dahil bukas is graduation day na. At ito na nga yung ganap ng graduation day. Dahil nga medyo mautak itong anak ng kapatid ko kaya maraming award talaga ang natanggap namin. Thank you pala sa nag-video sa amin habang umaakyat sa stage. Sana sa susunod anak ko na ang aakyat dito. Charis! Pagkatapos nga ng graduation ay umuwi na kami. Dahil nga next day din uuwi na ako sa Davao, nag-decide muna ako na gagala dito. Yung kasama ko pala dito is pamangkin ng asawa ng ate ko. Na pala naming pinuntahan is yung Balaang Bukid. Walang entrance fee dito. 6 AM nga kami nakarating dito kasi paghapon umuulan palagi. Sobrang taas nga ng hagdan pero pagdating mo naman sa taas is napakaganda ng view. Kaya nawawala yung pagod mo talaga. Ang bawal pala dito is mag-TikTok, mag-ingay, mag-short at mag-sleeveless. Kailangan talaga formal kang pupunta dito. At dahil nga pwede kang mag-wish sa pool na to, syempre hindi kumpleto daw ang pagpunta mo dito kung hindi ka nag-wish doon. At ito naman yung view pagbaba namin. Sobrang taas talaga ng hagdan. Next nga namin pupuntahan is Camp Burlat. On the way to Camp Burlat, ito naman yung view na bubungad sa'yo. Nag-stop nga muna kami, nagvi-video at nagpi-picture dito kasi sobrang ganda talaga ng view. From Balaang Bukid to Camp Burlat, mga 10 minutes lang siguro. Inuna talaga namin yung Balaang Bukid kasi yun yung pinakadulo. Maraming salamat talaga sa nagdala sa akin dito. Sobrang na-enjoy ko yung lugar na ito kaya babalikan ko din to soon. Mga ilang minuto nga ay dumating na kami sa Camp Burlat. Ito pala ang bubungad sa'yo pagdating mo sa Camp Burlat. Sobrang ganda talaga at saka nakaka-relax. Nalalanghap mo talaga yung sarap ng hangin. Paggabi daw dito ay may banda. Wala pa nga masyadong tao dyan nung pagdating namin kasi maaga kaming pumunta dyan. Ganito kalaki ang lugar nila. At yung mga pagkain pala nila dyan is very simple lang. Mura lang din at sobrang sarap ni Kuya magluto. Kaya nga nag-decide talaga ako na babalik ako dito bago ako umalis ng Germany. Meron din silang pababa. Pwede kang bumaba dyan at maglakad. Kasi malaki talaga ang lugar dyan. Iyan. Tingnan nyo naman. Ang ganda diba? So ano pang hinintay nyo? Arat na. Charis! So habang nga naghihintay ka ng order nyo, pwede kang maglaro nyan. For free lang. Kaya nga nag-try din ako. Kaso hindi nga tumama. Maganda siguro pumunta dito kapag ka may jowa ka. Kasi malamig ang simoy ng hangin. Charis! Ito naman yung view sa labas ng Camp Burlat.
Mostly talaga nang pupunta dito is yung naka-single lang na motor. Kasi mahirap ang daan papunta dito. At saka dapat dahan-dahan lang ang pagmamaniho. Kasi maraming pangpang dyan sa gilid. May free coffee din sila. Yun sa baba na yan, pwede kang bumaba dyan at maglakad. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kahit nga sobrang init, coffee is life talaga. Tingnan nyo tong pamangkin ko, nakikikape na din. Inutusan ko nga siya na mag-video ka ng maganda sa akin. Tingnan nyo naman yung video niya, Diyos ko. Paulit-ulit kami dyan, tawang-tawa kami. Wala kasi masyadong tao, kaya tingnan nyo, chill-chill lang talaga ang person. At ito naman yung mga coffee na for free para sa mga darating. At may mga drinks din sila. At ito naman po yung mga menu nila. Tingnan nyo na lang. Mura lang talaga siya, pero sobrang sarap. At si kuya po yung nagluluto. Kaya ko po siya binidyohan at nagpa-picture ako. Sobrang sarap niya magluto. Yung next naman namin pinuntahan is yung Q8. Pagpasok nga namin, ito agad yung bubungad sa amin. Ay, nakalimutan ko pala. Doon pala sa Camp Burlat, meron din palang entrance fee. 30 pesos din. Dito naman sa Q8, medyo mahal nga lang yung pagkain nila dito. Yung mga 380 pesos is good for 4 na ata yan. Vinidyuhan ko nga lang kaso hindi ata makita ng maayos. Baliktad ata. Iwan ko kung bakit baliktad to dito. Ito naman po yung view dito sa Q8. May maliit sila na helicopter na pwede kang magpicture doon, pumasok at maupo. At saka meron sila yung kamay na pwede ka ding umakyat dyan. May mga picture ako dyan. Kaya, ay pinost ko na pala. Sobrang init dito kahit 9 AM pa lang. Sobrang saya ko talaga na nakapunta dito. Sa isang araw, 4 na place yung pinuntahan namin. Wala din masyadong tao dito kasi nga maaga pa talaga kami. Mostly daw 4 PM yung mga tao pumupunta dito kasi hindi na mainit. Kami lang talaga yung maagang maaga. First customer nga kami nila pero hindi kami nakapag-order. Nag-juice lang kami kasi kakakain lang namin doon sa Camp Burlat. Hindi ko pala naipakita sa inyo yung pagkain doon sa Camp Burlat. Sayang. Nag-chill-chill nga lang muna kami kasi meron naman kaming pupuntahan next. Pagkatapos nga namin dyan, ay pupunta na naman kami doon sa Panas. Sobrang lapit lang talaga, mga 5 minutes lang ata, dumating na agad kami. Dito naman may entrance fee din. Yan, kung nakikita nyo, may age yun lahat. Sobrang daming tao pagdating namin dito. At dahil nga sobrang init, kahit wala kaming dalang damit, nagpasya na lang kami na maligo. Nubad ko na lang yung sapatos ko, tapos naligo na lang kami. Kaya tingnan nyo naman yung mga damit namin. Kami lang talaga ang nakapantalon dyan. The rest is naka-short. Sino ba naman kasi maliligo na nakapantalon, di ba? Ako po talaga yung nag-decide na maligo kami. Kasi sobrang ganda at saka sobrang linis din ng falls. At dahil nga takot akong lumangoy, kaya dyan lang muna ako umupo. Or minsan naman, doon ako sa may umaaragas na tubig. Hanggang dito na muna. Maraming salamat sa mga nanonood and God bless you all always.